Sino sa inyo natutuwa na kayo ngayon ay nandito? No? Alam niyo po, meron akong good news sa inyo, meron akong better news, at saka merong best news ngayong umagang to. So, tatlong news. Sinong gusto makarinig ng best? O sinong gusto makarinig ng good muna? Anong mauna? Best kagad? Good muna o ano? Okay? So, siguro yung good news natin ay, una sa lahat, ako po yung mangaral ngayon. Dahil lagi po kami kasi nasa Kabuyaw kapag Sunday morning, and it's a chance po for me na makita kayo ang kagandahan at kagwapuhan ng bawat isa sa inyo. Parang di kayo naniniwala. No? It's great po na ako po yung na-assign ngayon dahil ang better news ay ang ating bishop po na imbitahan sa isang church sa Las Piñas ngayong umagang ito. And siya po yung magtuturo doon ngayon, and makikita natin nagagamit ang ating bishop sa iba't ibang mga churches. Amen? At yung best news natin, mamaya po, after nito, pupunta kami ng Kabuyaw, Laguna. Susunduin naman namin yung mga mag-e-encounter natin doon. Merong mga delegates tayo na ipapadala sa encounter. Kaya nawa, talagang ma-encounter nila si Lord. Mamaya po kasi may encounter tayo 5 p.m. No? So, meron pa ba dito hindi pa nag-encounter? I encourage you, makapag-encounter kayo para maranasan nyo talaga yung love ni Lord sa inyong buhay. Come on, can we give Jesus isa pang mas malakas na palakpak para sa Kanya? Amen. Sa hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Pastor Jace, ang nag-iisa. Dahil nag-iisa, walang ibang gwapo, ako lang. No? Walang ibang mako-compare, ako lang, ang anak po ni na Bishop Ferdy at Rev Ishbel. So, welcome po sa Radiance of God's Glory, Global Harvest Church. Alam ko, expectant tayo dahil ito yung last na lesson po natin sa series natin na God on Our Trials. Alam niyo po yung God on Our Trials na ito, isa itong theme na kung saan pinapakita natin sa bawat isa, sino ba ang Diyos sa gitna ng mga pagsubok ko. Kung merong storm, kung merong bagyo, saan pinakakalmado na lugar? Kung mapapansin niyo po, kapag halimbawa nanonood kayo ng TV, sa news, meron kayo makikita na yung center ng bagyo na mata ng bagyo, di ba? Yun yung makikita nyo, Actually, marami nagsasabi, yun daw yung yung grabe daw yung hangin sa lugar ng center ng bagyo. Pero marami rin po ngayong mga pag-aaral na ang pinaka-kalmadong part ng bagyo ay actually yung sentro pa ng bagyo. Now, alam niyo po, kailangan nating maintindihan kung merong chaos o kaguluhan sa buhay natin, nandiyan pa rin ang Diyos kahit hindi natin siya nararamdaman, hindi natin siya talaga totally na-feel o nafe-feel natin na nahahawakan ng kamay natin, pero nandiyan siya para tulungan tayo at samahan tayo. Alam niyo po, in times of trials and problems, gusto ko kayong tanungin kung ano bang ginagawa nyo sa gitna ng pagsubok ng buhay. Kasi napaka-importante nito para makarelate tayo sa topic na ito. Ano bang ginagawa mo kapag meron kang mga problema sa buhay mo? Sino sa inyo dinadaan ang problema sa buhay sa mga kanta? Nakikinig ka ng music, no? O kaya, ikaw naman kumakanta, no? Kapag halimbawa tayo i-express natin yung emotion natin, gumagamit talaga tayo ng music para ma-express kung ano man yung nararanasan natin. Kung ikaw ay nakipag-break sa'yo, yung girlfriend or boyfriend mo, anong pinapakinggan mo music? Siyempre, di ba yung parang medyo nakaka-relate ka? For some of us, ganun ginagawa natin.
Kung tayo naman may birthday, anong kinakanta nyo? Salamat sa iyo. Yun ba? Hindi, di ba? Ano? Happy birthday! Masaya! Bakit? Kasi it's a birthday celebration. Alam niyo po, nagagamit natin yung music to relate kung ano man yung nararanasan ng bawat isa sa atin. Ganon din naman, sometimes, kung halimbawa meron nga tayong mahigpit na problema, nagpe-play tayo minsan ng I will be still, know you are God. Pwedeng yun yung mga kanta natin, yung para nagpapanatili sa atin. O kaya kung feeling natin minsan, Lord, mahal mo pa ba ako? Parang nag-iisa na lang ako sa gitna ng problema na to. Pwedeng ang kinakanta mo, yung kinanta natin kanina, sukdulang biyaya. Bakit merong mga music na ganito? Bakit nakakanta natin? Dahil ito yung pamamaraan natin para ma-express natin yung emotions, yung nararanasan natin, magkaroon tayo ng release sa ating buhay. Alam niyo po, may mga nakausap ako mga nanay, sabi nila, habang naglalaba daw sila, sabi nila, kumakanta na lang daw sila. Minsan daw, hindi na daw nila alam yung lyrics nung kinakanta nila, nakaka-create sila ng mga songs. Sino kaya may mga ganun na Na, okay, dumadaan ka sa problems, sa trials, hindi alam ng asawa mo, ng anak mo, yung mga problema na yon particularly, pero habang naglalaba ka, nafe-feel mo yung presence ni Lord and then, nakaka-create ka ng mga kanta, dahil yun yung laman ng puso mo. Pero alam niyo po, sa gitna ng mga problema na yon, lagi tayong kailangan maalala natin yung pananalitang ito o yung mga katagang ito na ang Diyos ay laging nagmamahal. Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos ay laging nagmamahal. Sa kabila naman, sabihin mo sa Kanya, mahal ka ni Lord. Alam niyo po, ang topic natin ngayon ay nakasenter sa isang psalm sa Bible. Sabihin nga natin, psalm. Ang Bible po, hindi lang ito narrative stories. Ibig sabihin, hindi lang po ito yung mga puro kwento lang. Ang Bible po, kinocompose ng napakaraming genre. Kumbaga, kung sa music, merong iba-ibang klase ng music, merong rock music, 'di ba? May hip hop, may mga pop music, ganyan, classical, iba-iba eh. Sa Bible po, yung pamamaraan ng pagsulat, hindi po narrative lang, yung nagkikwento lang. At si Jesus pumunta dito, ganyan, si David ganito. Hindi ganon. Hindi lang ganon ang nakalagay sa Bible. Meron din pong tinatawag na Book of Psalm. Okay? At ang Book of Psalm, dito po nakalagay yung mga kanta na nalikha ng mga anak ng Diyos nung una pang panahon. Na sila rin dumaan sa mga pagsubok sa kanilang buhay, katulad mo at katulad ko, tapos naisulat ito nila hanggang ngayon nababasa natin. At ang isa po dito ay ang sesentrohin natin ngayong umagang ito, ang Psalm chapter 86. So traditionally, ito po ay tinatawag na Psalm ni David. Kapag po sinabing Psalm ni David, si David yung nag-compose. Pero sa totoo lang po, marami nagsasabing mga scholars, mga nag-aaral, kasi dun po sa third book ng Psalm 73 hanggang 90 plus, yung Psalm 86 nakapaloob dun sa part na yon na kung saan hindi naman talaga dapat nandoon dahil puro kasama niya yung nung panahon po na ang bansang Israel na exile sa land ng Babylon. So anong nangyari po, ang bansang Israel 800 BC ay lumayo ang puso sa Diyos na buhay. Kung tayo naniniwala tayo sa Diyos na buhay, ang Israel po, anong nangyari sa kanila, ayaw nila sa Diyos na buhay, gusto nila sa Diyos na patay. Real story.
For hundreds of years, ang bansang Israel po, ang gusto na nila na sambahin ay si Baal. Si Baal po, ang itsura niya, alam niyo kung ano? Kalahati isda, kalahati tao. So, kung ang iniisip nyo, teka, mermaid ba yun? Hindi, kasi lalaki si Baal. So ano yun? Shokoy. Yun ho ang ano nila. Bakit? Kasi si Baal ang tinatawag na rain god. Yung nagpapaulan sa bansang Israel. So tumatawag sila kay Baal. Ang paraan po nila ng pag-worship sa kanya, hindi yung ginagawa natin na worship na ganyan. Nagkakantahan tayo, di ba? Tapos na-feel mo yung presence ni Lord nung sinabing, sukdulang biyaya mo. Na-feel mo yung presence ni Lord. Sino naka-feel nun? Kaya lang, di ganyan yung worship nila. Alam niyo kung paano? Tanungin niyo ako. Sa pamamagitan po ng pagsakit nila sa katawan nila. Kuha sila ng kutsilyo, susugatan nila ang katawan nila. Para daw kapag makita ni Baal na nagsusugat sila ng katawan nila, maawa man lang siya sa kanila. So just imagine na maraming mga ganong tao nung unang panahon, ayaw na nila kay Yahweh kasi sabi nila, gusto namin masunod yung gusto namin. Hindi yung gusto mo. So lumayo po ang bansang Israel sa Diyos na buhay. Until such time, na grabe na po yung naging crimes nila talaga. Alam niyo yung pinaka naging grabing crime nila? Yung mga anak nila na 1 week and 2 weeks old. Yun yung tinatawag na ultimate worship nila na iaalay po nila kay Baal. Tapos, sorry po, pero ito talaga nangyayari noon, papatayin talaga yung anak nila. Para sagutin lang ni Baal yung panalangin nila. Pero alam nyo, may nangyari ba? Wala. Wala nangyari. Kaya dumating po yung judgment ni Lord sa bansang Israel, lumayo ang puso ni Lord, lumayo ang puso ng Israel kay Lord, and sila po ay hinatulan ng Diyos. Gumamit si Lord ng ibang bansa, ang Babylonian Empire at that time, para sa ganon, ma-exile ang Israel. Kaya next slide, pakita natin ang nangyari. Next slide. Yan. Naransak po yung temple, yung city of Jerusalem, nakuha lahat ng mga ginto, lahat ng mga mamahaling bato, lahat yon napunta sa Babylonian Empire. Pati yung mga tao na captives ng war, dinala sa Babylon. Okay? And alam niyo po, on their way sa Babylon, next slide, nakita nila, syempre, iba na yung culture ng pupuntahan na nila. Malayo sila sa bahay nila, nasa lugar na sila na kung saan iba na yung pamumuhay, iba yung estado ng buhay nila, hindi ho sila free men, kung hindi sila ay captives ng war. Ibig sabihin sila ay mga, yung bang natitira na lang sa bansa nila. At meron ho doon na nasa line ni David, na kung saan descendant ni David na nag-compose, sinasabi ng maraming scholars, na nag-compose ng Psalm 86. So in short, ang Psalm 86 sinasabi na Song of David, pero sa totoo lang, ang sumulat nito ay descendant ni David na nasa land of Babylon at that time. Okay? So, ano ba ang buhay ng tinatawag na nandoon ka sa exile? Ibig sabihin, natapong ka sa isang malayong lugar na hindi mo naman bahay yon, hindi mo naman tirahan yon. Ano bang buhay ang meron po doon, pastor? Una po, meron kang cultural shock, next slide, and isolation. Ibig sabihin ho nito sa Tagalog, dahil foreigner ka sa isang lugar, hindi ka belong. Nakuha nyo? Feel mo na may diferensya sa inyong dalawa. Hindi lang basta
sa itsura mo, sa kutis mo, pero alam na mga taga doon, hindi ka taga dito. Nakuha nyo? Kung halimbawa, bibili ka, dahil, suki, lagi ko to nakikita dito. Pero kung bibili ka, hindi ka kilala, tataasan nila yung singil sa'yo. Nakuha natin? Next, may religious displacement silang nararanasan. Sa Tagalog ho, ibig sabihin nito, hindi sila makarelate kasi iba yung religion ng time na yon sa land ng Babylon. Hindi parehas ng religion na meron ang Israel. Okay? So, malayong malayo. Sunod ho, sila ngayon ay laging umaasa na sana merong pa ring pag-asa na mabalik sa dati yung buhay nila. Alam niyo yung mga taong parang feeling nila desperado sila. Gusto nilang lumabas dun sa lugar pero hindi nila magawang makalabas. Kasi captives nga sila. No? Prisoners sila of war. Next, ano pa yon? Longing for community and resilience. Ang nangyayari sa kanila po, sa Tagalog, nagsasama-sama sila bilang isang community ng mga Israelites kasi ang nangyayari, syempre dahil nandoon sila sa foreign land, ang iba, nawawala na yung identity nila bilang Israelite. Ang identity na ng iba sa kanila nagiging parang Babylonian na din. No? Nawala na yung cultural norms and traditions nila isa-isa. Para hong ganito yan. Nasa rurok ka ng tagumpay, next slide, kung isa kang tao na nakakaranas ng isang successful na buhay. Next slide. Yan, lahat ng success sa buhay mo, lahat ng title, siguro, doctor man yan, engineer man yan, masters man yan, or anumang degree yan sa buhay mo na nararanasan mo, pwedeng para kang ganon. Kasi ang Israel, dumating sa buhay ng Israel na kung saan sila talaga ay sumasagana. And, next slide, they are full of wealth. Ang yaman ho nila. Imagine niyo ang liit na bansa pero sinasakop ng napakaraming mga bansa. Bakit? Kasi napaka-strategic ng place nila. Next slide. At maayos yung family nila, buo ang pamilya nila. Pero, nang dumating yung time na kung saan isa-isang naburayan, na wala yung family members nila, nagkawatak-watak sila, na samsam ang mga ari-arian nila, yung success na nararanasan nila, biglang nagguho lahat yon at wala nang natira sa kanila, katulad niyan, nagtatanong ngayon sila, next slide, Lord, mahal mo pa ba ako? Pwedeng may naranasan din siguro tayong ganon sa buhay natin. O baka tayong ngayon nakakaranas ng ganitong klaseng pagsubok sa buhay natin. Tinatanong natin, Lord, parang, okay, alam ko nalayo ako sa'yo, pero Lord, mahal mo pa rin ba ako? Tingin nyo ba kayo kapag nakagawa kayo ng kasalanan kay Lord, hindi niya na kayo mahal? O kaya kapag halimbawa, nagkukulang ka sa Kanya, may time na kung saan hindi na tulad ng dati yung service mo kay Lord, naiisip mo ba, mahal ka pa rin ba ng Diyos? Sa gitna ng pagsubok mo, wala ka na ibang malapitan. Natatanong mo ba yon? Mahal pa din ba ako ng Diyos? Ano po ang sinasabi ng Psalm chapter 86? Alam niyo po, yung naging puso ngayon ng sumulat nito, talagang merong daing. No? Ano yung paano yung daing? Paano pag sinabing dumadaing? Paano yun? Parang, diba? Parang ganun, parang may masakit, di ba? So imagine niyo para itong psalm na kumakanta
pero dumadaing. Paano kakakanta na dumadaing, ano? Lord, pakinggan mo ako. Please, sumagot ka. Kasi mahina ako at kawawa. Gusto ko pang mabuhay. Ingatan mo ako. Kasi tapat ako sa iyo. I-save mo ang servant mo na nagtitiwala sa iyo. Ikaw ang aking Diyos. Maawa ka sa akin, Lord. Maghapon akong tumatawag sa iyo. Pasiyahin mo ang servant mo. Kasi Lord, sa iyo ko sinasabi ang nasa loob ko. So just imagine ho, yung psalm na yon, na yung psalmist, yung nag-compose, umiiyak. Wala na siyang ibang malapitan sa buhay niya. Yung inaakala niyang success, wealth, family, na maaasahan niya sa buhay niya, hindi niya pala maaasahan yon pag dumating ang problema sa buhay niya. Most of us, ganun tayo. Yung inaasahan mong mauutangan mo, pag nagkaroon ka ng bayarin, hindi mo mauutangan pag dumating yung bayarin. Most of us, yung inaasahan mong bigay ni tita, bigay ni ganito, ni ganyan, hindi mo maaasahan pag nangailangan ka. Ganon yung iniisip natin, maaasahan natin ang kahit sino man o anuman sa mundong ito. Pero pinapaalalahanan tayo at pinapabalik tayo ni Lord sa kung kanino ba tayo makakaasa talaga. Sa Kanya lang. Amen? Kaya, next slide. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, ano ang pinapaalala sa atin ng Psalm chapter 86? Una po, 3 points ito. Una, mahal ka pa din ng Diyos sa gitna ng iyong kahinaan. Sabihin mo sa katabi mo, kahit mahina ka, mahal ka pa rin ng Diyos. Alam niyo po, meron akong kwento sa inyo dahil alam ko siguro na kwento ko na sa inyo yung grade 1 and grade 2 ko nung elementary ako. Ganado ako sa pag-aaral nung time na yon. Dahil sabi ng mama ko, ni Rev, sabi niya, anak, kapag nakaka-perfect ka, bibigyan kitang 100 pesos. Wow! Di ba? So parang ginaganahan ka mag-aral, aanuhin mo talaga, kakabisaduhin mo, no? Dumating yung second grade ko na yon, sabi ko, Ma, nasa na yung mga perang naipon ko? Sabi niya sa akin, nakatago, basta. Hindi, gusto kong makita, sabi ko sa kanya, no? Alam niya, sabi niya sa akin, o sige anak, ito ha, napunta yun sa hotdog na pinapakain ko sa'yo. Tapos diba, sabi mo, gusto mo corn beef. O ito, corn beef, ganito yung presyo niyan. Sabi niya sa akin. Tapos kakabili lang natin ng sapatos mo. O, magkano yon? Kulang pa. Sabi niya sa akin ganon. As, syempre, kalaunan, hindi na umepek sa akin yung ganon eh. Syempre habang nag-aaral, no? Syempre kumukuha ka rin ng inspiration. Saan ka kukuha ng inspirasyon? Minsan, nawawalan ka na rin ng gana mag-aral. Dahil nakikita mo, yung mga klase mo, okay lang din na ganun grade nila, ganun ka na rin. Kita mo, sabi nila, nag-review ka ba? Hindi ako nag-review eh. Hindi na rin ako nagre-review. Elementary to ha. Until such time, merong kaming subject sa math dahil mga grade 5 na ata ako noon, grade 4. Tapos na po yung mga addition, subtraction, ganyan ano. Tapos na yung mga PEMDAS na yon, mga ganon, ano. Andun na kami sa mga fraction. Alam niyo yun? Sino pa nakakaalala nun? Andun na kami sa fraction. Nung time na yon, elementary, hindi ko talaga maintindihan. Alam niyo, yung mga kaklase ko, meron pa silang pinupuntahan nun ng mga tutor-tutor, para matutunan nila yon. Ako, hindi, bahala na lang. Tapos, eto na, bigaya na ng grade.
Sino sa inyo naging ganito rin? Binigay na yung card, tinago ko. Tinago ko dun sa libro. Ganon ginawa ko nun eh. Kasi bakit? Ayaw kong makita ni na mama. Kasi yung grade ko, dahil noong time na yon nasa private school ako, nag-aaral, noong kasi naman yung private school hindi pa ganun kamahal no? Ngayon, private school ang mahal-mahal na. Nung time na yon private school po ako nag-aaral, bihira ho yung line of 7 doon. Parang ang line of 7 sa private school noon, katumbas nun sa private, line of 8, parang ganon, or 80, yung pinakamababa, ganon, ano? So, sa madaling salita, tinago ko, pati yung mga exam ko na mga bagsak-bagsak, yung iba, yung talagang 0, tinapong ko na lang. Tapos yung mga 1, 2, 3, over 10, yun yung tinago ko na lang sa bag ko. Akala ko, hindi makikita ni mama yung mga bagsak ko sa math na yon. Nagulat ako, bigla niyang hinalungkat kasi nagtataka na siya, 2 weeks na, wala pa rin akong pinapakitang card. No? Tapos, nung nakita niya, anak, ba't naman hindi mo pinakita sa akin? Siyempre sa una, galit, di ba? Pero alam niyo, doon ko nakita na nung mahina ako nung time na yon sa mga fraction, hindi sinabi ng mama kong, hindi na kita anak mula ngayon. Kasi mahina ka. Alam niyo sabi sa akin ng mama, anak, gusto kitang ipa-tutor. O kaya, kakausapin ko yung teacher mo, siya na lang magturo sa'yo. Alam niyo po, sa experience ko na yon, doon ko na-recall kung paano tayo minamahal ni Lord sa ating kahinaan. May time na mahina tayo sa isang bagay, pero hindi niya sasabihin na, hindi na kita anak. Pwedeng didisiplinahin ka niya, pagsasabihan ka niya, pwede ka ring paluin ng Diyos sa isang bagay, pero hindi niya sasabihin na, hindi na kita anak, doon ka na. Pero tutulungan ka niya, aabutin ka niya. Kaya sa madaling salita, tinuturuan na ako nun. After ng class namin, nakausap na ng mama ko yung teacher ko. Tinuturuan na ako ng teacher ko dun sa mga mga kailangan na gawin. Tapos nakukuha ko na. Hanggang sa nakagraduate pa rin ako, hindi ako nakapasok sa top 10, pero top 11 ako lagi. Pero 'di ba, kung makikita natin, hindi ho kami 11 lang sa klase, ha? Baka akala nyo 11 lang kami sa klase. Okay? Pero doon natin makikita, kahit sa gitna ng kahinaan natin, ang Diyos, mahal pa din tayo. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. Alam niyo po, meron tayong 3 iba't ibang trials na nararanasan. O ito yung tinatawag na kung saan galing yung pagsubok na yon, no? May 3 bagay. Pero hindi ko po masasabi sa inyo kung yung pagsubok nyong pinagdadaanan ngayon ay galing isa sa 3 na to, kung saan galing yun dyan. Pero galing yun, for sure, dyan, isa sa 3 na yan, malalaman nyo na lang, pag napagtagumpayan nyo na yung trial na yon, malalaman nyo kung kanino ba talaga galing. Okay? Maintindihan nyo ngayon. Una, may tinatawag kasing God-given trials. Ito yung trial o pagsubok sa buhay na binigay talaga ng Diyos sa'yo. Kung para ka lumago bilang isang tao, mag-mature ka, ang Diyos nagbibigay ng trials. Huwag nating isipin, parang pag mag-isa na lang tayo, ang Diyos wala nang pakialam sa atin. May time na ang feeling natin, bakit parang mag-isa na lang ako maharap? Kasi there are times
na kailangan iparamdam sa iyo ni Lord yon para mag-matured ka. Sino sa inyo, nung nursery or grade 1, pagpasok sa school, umiyak ka? Sino sa inyo ganon? Konti lang, ayaw pa umamin ng iba. Di ba? Bakit? Bakit umiyak? Si mama. Wala, iwan na ako ni mama. Tapos di ba, nakakita na ba kayo nun? Magulang, kasama pa rin sa klase, katabi yung anak. Nakita na kayong ganon? Meron, di ba? Meron. Pero hanggang college ba sila ganon? Hindi. Bakit? Kasi kailangan may time na kailangang iwan ng magulang para mag-mature. And there are times sa buhay natin na feeling natin, para mag-isa na lang ako. Kailangan nating tandaan, yun yung time na pinapadaan ni Lord tayo sa pagsubok ng buhay para mag-mature tayo. Amen? Mag-grow ka. Imagine niyo kung nabuhay tayo sa mundong ito, wala nang problema, walang pagsubok, paano ka magpupursige? Wala na palang lahat lagi, 100 na lang ako sa exam. Kahit hindi ako mag-take nun, 100 ako. Kahit di ako mag-review, wala na. Hindi na lang ako papasok, 100 pa rin ako. Imagine niyo kung walang ganun, wala kang kailangang gawin na effort para sa isang bagay. So in short, ang trials pala, ito yung nakakapag-mold sa atin to be what God wants us to be. Para maging tayo yung gusto ng Diyos na maging tayo. Yan yung tinatawag na God-given trials. At meron din naman, next slide, tinatawag na God-permitted trials. Ano yung permit? Tuwing kailan kumukuha ng permit? Yun yung panahon na kung saan kailangan ng permiso dahil hindi po pwedeng kumilos, gumalaw, maglagay ng isang bagay, magtanggal ng isang bagay dahil hindi mo authority yung bagay na yon. Kaya tinawag na God-permitted trials kasi pinayagan ng Diyos. Hindi siya yung nag-request, may ibang nag-request. Ang Diyos lang sinabing, sige, gawin mo. Katulad po yan ng story sa Bible ni Job. Si Job, isang napakayamang tao, ang ganda ng buhay niya, ang lawak ng lupain niya, ang dami niyang palayan, ang dami niyang mga livestock, tas yung mga anak niya, ang dami din, pero sa isang araw, dinaanan ng ipo-ipo lahat ng yun. Yung mga pananim, sira lahat. Yung mga livestock niya, namatay lahat. Yung mga anak niya, na nagsasama-sama sa isang bahay, namatay lahat. Parang kanina, yung nakita natin, yung lalaking nasa tuktok ng bundok, di ba? Lahat na ng success, wealth, family, meron siya, health. Pero nawala lahat ng yun. Ang Diyos ba talaga yung may pakananon? Hindi. Sabi sa Book of Job, merong adversary si Lord o kalaban ng Diyos. Ito si Satan. Na kung saan, siya yung nagsasabi na, Lord, kaya mo naman siya kasi pinagpapala Kasi ganito, ganyan. At saka, Lord, di ba, kaya siya faithful sa iyo kasi maganda yung nararanasan niya sa buhay niya. Paano ko, Lord, kung tanggalin mo to? Lord, kung ito mangyari sa kanya. Lord, kung ganito mangyari. Then, hinayaan ni Lord mangyari. So, yan yung tinatawag na God-permitted trials. Pero, naranasan yan ni Job dahil alam ni Lord din, makakayanan ni Job yan, at pagtapos nun, magmamature si Job sa buhay niya. Sa madaling salita, nangyari lahat ng yon.
pero nakabawi si Job. Doble pa yung naranasan niyang blessing sa buhay niya. Yung lupain niya, nagdoble. Yung servants niya, nagdoble. Yung mga anak niya, nagdoble. Yung asawa niya, isa pa rin. No? At gumaling siya sa sakit at karamdaman niya. So sa madaling salita, meron talagang sinasabing God permitted trials. Ano yung unang dalawang trial? Una, God-given trial. Tapos God. Pangatlo, tinatawag na natural trials. Yan yung natural na nangyayari sa buhay ng isang tao na dumadaan sa iba't ibang klaseng pagsubok. Natural na mga bagay na nararanasan dahil nabubuhay tayo sa mundong ito na hindi pa po perpekto. Minsan, baka biniblame natin si Lord sa mga problema natin at sa mga bagay na pinagdadaanan natin. Lord, bakit hinayaan mo akong madulas sa imburnal? Pwedeng yun yung iniisip mo, di ba? Lord, bakit hinayaan mo mangyari ito sa akin? Napahiya ako doon. Pero di natin alam, meron talagang mga natural trials. Kailangan itingin mo ang mata mo, huwag ka sa cellphone mo naglalakad, no? Dahil yung nilalakaran mo, hindi pa yan nilalakarang ginto na hindi nasisira. Nakuha natin? Meron talagang natural trials tayong nararanasan. Hindi mo sasabihin na, Lord, bakit bumagsak yung kisame namin sa bahay? Inaanay na siyempre. Di ba? Natural yun na nangyayari. Nakuha ho natin? Bakit ho bumabaha, Lord, dito? Ba't sa amin pa bumaha? Kasi nga, hindi pa nga perpekto ang mundong ginagalawan natin. Meron talaga at meron din na mga bagay na dapat tayong pagdaanan. Para sa ganon, matuto tayo, lumago tayo, no? Mag-mature tayo, maging responsable tayo. Amen? Nakakuha natin, pero sa gitna ng yon, mahal pa din tayo ni Lord. Amen? So pangpagising lang natin, pwede bang tumayo tayong lahat? Tapos sabihin mo sa 10 tao, pwede ka bang lumabas sa upuan mo ngayon? Tayo. Isang pampagising lang ho, no? Tayo tayong lahat, pwede bang umikot ka, sabihin mo sa 10 tao, mahal ka ni Lord sa kahinaan mo. Sabihin mo sa kanya, 10, kailangan makasampu ka, ha? Ikot naman, wag naman puro katabi mo. Amen. Ayan. Okay? Kung nakasampu na kayo, malaya na po makaupo. Okay, number 2. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Sagana pa din ang pagmamahal ni Lord sa iyo. Sagana pa din. Huwag mong isipin na nauubos ho ang pasensya ni Lord, ang pagpapatawad ng Diyos at ang pagmamahal niya sa iyo. Minsan ba naisip nyo, teka, ilang taon na ako ngayon? Kung ako 80 years old, times 12. Dahil 12 months, 12 times 365 times 80. Kung isa sa isang araw ang kasalanan ko, ang dami nun. Di ba? Kaso naisip mo, parang hindi lang isa sa isang araw yung kasalanan ko eh. Ang dami.
ganun ba karami yung pagpapatawad ng Diyos sa akin? Isipin natin yun, ha? Ganun ba karami yung pagpapatawad ng Diyos sa akin? Kung iniisip ho nating nauubos ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nagkakamali ho tayo. Alam niyo po, katulad ni David, si David din ho, napakarami niyang pagkukulang sa harapan ng Diyos. Oo nga, he is man after God's own heart, pero kahit man after God's own heart siya, meron pa rin siyang flesh. Ibig sabihin, meron pa rin siyang nararanasan na tukso sa buhay niya, kasalanan na nagagawa, pero lumalapit siya kay Lord dahil kailangan niya si Lord sa buhay niya. Kaya ho tayo nasa church, hindi dahil sa banal tayo, hindi dahil sa matuwid tayo, o dahil wala tayo nagagawang kasalanan, hindi ho. Kaya ka nasa church dahil ikaw rin ay makasalanan. At tanging kailangan natin ay si Lord lang. Tignan niyo ho ang sinabi ng psalmist sa Psalm 86 verse 5. Tignan niyo sabi niya, mabait ka at mapagpatawad, Lord. Umaapaw ang pag-ibig mo sa lahat ng tumatawag sa iyo. Again, tignan niyo, sabi, mabait ka at mapagpatawad. Umaapaw ang pag-ibig mo. Bago muna natin sabihin o puntuhin yung bawat mga linya na yon, tignan nyo yung bandang dulo na last 4 words. Ano yung sabi? Lahat ng tumatawag sa iyo. Hindi sinabing mabait at mapagpatawad ka, Lord, at umaapaw ang pag-ibig mo, ganun na lang. Kung hindi, may particular na mga taong pinupunto yung sumulat. Sino yun? Lahat daw ng tumatawag kay Lord. Sila yung nakakaranas ng pagpapatawad ng Diyos. Kasi, sa totoo lang, pag binasa nyo ho, yung Matthew, John, Book of Revelation, sabi ni Lord, I stand at the door and knock. Nakatayo ako sa pinto at kumakatok. Kung merong nakakarinig sa akin, buksan niya yung pinto. Pero alam niyo ba na hindi habang buhay, kakatok at kakatok si Jesus sa puso natin. Hindi habang buhay si Lord, kakatok lang ng kakatok. Kasi darating yung time na pag ayaw mong buksan yung puso mo sa Kanya, aalis siya. Pababayaan ka na niya. Hahayaan ka na niya sa gusto mo. Kaya yung pag-ibig niya ay para sa mga nagbubukas ng pinto ng buhay nila. Yung lalapit at tatawag sa Kanya. Nakuha natin? Kaya kung hindi ka pa lumalapit at tumatawag kay Lord, ito yung time. Bakit? Kasi hindi mo mararanasan yung judgment sa buhay mo, pero mararanasan mo yung umaapaw na pag-ibig ng Diyos. Ano yung ibig sabihin ng umaapaw? Sobra. Pag sinabing umaapaw, yung kung merong natural lang na kayang i-contain ang isang container, hindi kaya. Para yung next slide, ganyan. Hindi kaya, kaya anong ginagawa? Di ba? Teka, kailangan bawasan. Ano? Kaya lang sa totoo lang, hindi natin kayang bawasan ang pag-ibig ng Diyos eh. Kasi talagang napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi kaya nating ma-imagine. Imagine ninyo, ang isipan lang natin, everyday, nag-iisip ng masasama. Pwedeng maisip mo, ay, yung di nagbabayad ng utang sa akin, mamaya, paglabas niya, humanda siya, sisigawan ko siya, mumurahin ko siya sa harapan ng mga tao, baka sampalin ko pa nga siya eh. Di ba? Pero pag nangyari naman yon, di mo naman gagawin. Mabait ako, Kristiyano nga pala ako. Pero sabi ng Bible, kapag daw nag-isip ka ng masama sa kapwa mo, parang pumatay ka na rin. Nakuha natin? Nagsabihin, talagang malabo na isa lang kasalanan mo sa loob ng isang araw. Ay, di ako binati ni sister. Hindi ko nga siya babatiin. Bahala siya. Ay,
Ang suplado naman ni pastor. Ba't naman ganun? Ay, bakit ganito yung ginawa niya. Tapos, tayo, meron tayo mga kanya-kanyang mga buo na kagad storya sa isipan natin. Gumawa na tayo ng storya sa isipan natin, di ba? Na hindi naman totoo yun. Naglilikha na lang tayo ng kasinungalingan minsan sa isipan natin. Pero sa lahat ng yun, mapagpatawad ang Diyos. Kung yan, nakikita nyo, sinasalok niya ng timba yung tubig. Kung sabihin ko sa inyo ho, kung karagatan yan, tingin nyo kayang maubos yung, baka mamaya, ngangatog-ngatog na yung paa mo, di ba? Hindi maubos eh. Senior citizen ka na, hindi maubos eh. Kahit anong mo sa ocean eh. Di ba? Kasi ganoon ang pag-ibig ni Lord sa atin. Hindi po pwedeng maubos, hindi natin kayang sukatin. Palakpakan naman natin si Lord. Kaya, ang pag-ibig ng Diyos, next slide, hindi po ito talaga para sa mga perpektong mga tao. Sabi mo sa katabi mo, hindi para sa mga perpektong tao. Sabi mo sa kanya, kundi para sa lahat ng tumatawag sa Diyos. Amen? Kaya ito na yung chance na lumapit ka kay Lord. Tumawag ka sa Kanya. Dahil, number 3, last but not the least, dito na po tayo magtatapos, sabay-sabay nating basahin, nakikinig si Lord sa mga daing mo. Ang Diyos po natin ay laging nagmamahal. Sabi sa Psalm chapter 86 verse 6 and 7, sabi niyo, tanong niyo please, pakinggan mo ang prayer ko, Lord. Makinig ka. Humihingi ako ng tulong. Pag may problema ako, sa iyo ako tumatawag kasi, sinasagot mo ang... Okay, tignan natin Paano niya nalaman na sinasagot ni Lord ang mga prayers niya? Paano niya nalaman? Kasi dati na siya nag-pray, lumapit kay Lord, sinagot ni Lord ang prayers niya. Isang prayer lang ba yon? Anong sabi? Sinasagot mo ang mga prayers ko. Pruweba na ang Diyos noong una pa man sumasagot sa prayers natin, sa mga daing natin, nakikinig siya, kahit iniisip natin na parang, Lord, parang ang tagal, parang wala sa timing. Tandaan nyo, alam ni Lord, yung timing, yung tamang panahon, dahil alam niya ang lahat, nasa langit siya, kita niya ang lahat ng bagay. And kailangan natin mapagkatiwalaan siya sa bagay na yon. Nakikinig si Lord sa sinasabi mo. Huwag mong isipin na hindi, wala na siyang pakialam sa akin. God hears every cry, every whisper. Kahit tahimik ka lang na nagpe-pray, nasa isip mo lang, habang nakaganyan ka, hindi alam ng katabi mo. Kasi meron mga time na kahit nakaganon lang tayo, pero grabe yung bigat ng puso natin dahil sa mga nararanasan natin. Huwag mong isipin hindi nakikita ni Lord yun. Kitang-kita ng Diyos yun, kapatid. Sa mga problema natin, nanonood po ako nito ng nakaraan sa YouTube, yung mga goldsmith. Next slide. Tandaan natin, para pala tayong mga ginto. Na ang ginto, ang ginagawa ho ng goldsmith, dinadaan niya sa apoy para maging pure. Kung halimbawa, dati meron siyang naunang hulma, lalagay niya sa apoy para matunaw, tas yung ginto, yun na lang yung matira. Kasi yung mga, 18 carats, ganyan, 14 carats, may mga halo yan na mga iba pang metal para tumigas.
Kasi yung totoong ginto, kung ginto lang talaga at walang halong ibang metal, malambot at hindi yan titigas, no? So, ang ginagawa ng goldsmith, lalagay niya sa apoy yung ginto, sasamahan niya ng ibang konti rin ng mga metal para tumigas, at lalagay siya ng hulmahan para doon ilagay. At wag nating isipin na ang goldsmith, habang dumadaan sa apoy yung ginto, hindi niya na tinitignan. Kailangan nilang tignan kasi para kung okay na, tapos na. May aayos niya yung gold. Ganon din ang bawat isa sa atin. Huwag nating isipin na parang wala nang pakialam si Lord, dumadaan ako sa pagsubok ng buhay ko. Hindi. Tinitignan niya yan. Until such time na makita niyang natuto ka, nahulma ka, to be that better person whom He wants you to be. Para maging isang tao ka na gusto niya talagang maging ikaw. Kaya mapapansin niyo kapag ang isang Kristiyano dumaan sa pagsubok, talagang nababago, may natatapyas, merong namumold sa buhay niya. In the same way, mga kapatid, kasama natin si Lord sa apoy. Alam niyo yung kantang yon? Dumaan man ako sa apoy, hindi ako. Dumaan din man ako sa ilog, hindi ako. Huwag nating isipin na ang Diyos hindi nakatingin sa atin o hindi tayo ginagabayan. Nakikinig siya sa mga daing natin at sinusigurado niyang magiging mas malakas tayo at dekalidad. Kaya sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord maging of good quality ka. Ayan. Conclusion natin, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! In our trials, when we feel weakest, His love is our strength. When we feel lost, His love guides us. When we feel like we can't go on, His love sustains us. Sa Tagalog, sa ating mga pagsubok na nararanasan, kung nararanasan natin tayo'y mahinang-mahina, siya yung kalakasan natin. Kung nafe-feel natin na parang di natin alam nasa na tayo sa mundong ito, di natin alam saan tayo pupunta, yung pagmamahal niya, yung mag-guide sa atin. Kung nafe-feel natin na hindi na tayo makaka-move forward pa, yung pag-ibig niya, yung magpapalakas sa atin. Yun yung magsusustain sa atin. Dahil ang buhay natin, mga kapatid, next slide, every day is a struggle. Talagang meron tayong struggle. Next slide, please. Meron tayong struggle dahil merong kinakalaban tayo lagi. Ano yun? Tatlong letters. S-I-N. Sin. Pero, baliwala yung sin, mga kapatid, sa ginawa ni Jesus para sa atin. Tandaan niyo yung ginawa niya sa cross lagi. Kaya tayo may cross, hindi yan religious symbol. Bakit? It's actually a symbol of love. A symbol of life. Makita nyo, bakit sa mga medical, ambulance o Red Cross, bakit, di ba? Bakit ganon? Ang nagiging simbolo ng maraming mga medical institutions. Dahil sa cross, dun tayo binigyan ng buhay ni Lord. Ang kabayaran ho kasi ng kasalanan ay kamatayan. Pero yung buhay ni Jesus Christ, Diyos siya, hindi tao na naging Diyos. Diyos nagkatawang tao. Namatay sa cross para matubos ang bawat isa sa atin sa kasalanan. Kaya para lang tayo makapasok sa kalangitan o sa kaharian ng Diyos, kailangan kilala mo kung sino ba yung taga doon. Kayo ba ho, magpapapasok kayo ng sino man na hindi nyo kilala sa bahay nyo? For sure, ang papapasukin nyo yung meron kayong close relationship. No? Yung nakilala mo na siya. Kailangan kilala mo rin
si Jesus sa buhay mo. Amen? Kung umatin po kayo dito ngayon, na wala kayong close relationship kay Jesus, tandaan nyo po, next slide, na may nagmamahal sa iyo at sa akin. Binigay niya ang kanyang buhay para sa lahat. Kaya namatay si Jesus para ikaw ay mabuhay. If you're that person na gustong tanggapin si Jesus ngayon, pwede nyo bang taas yung kamay nyo sa Kanya? Lord, dalangin ko po, hipuin nyo ang puso ng bawat isa sa kanila. Maaari po kayong sumabay sa prayer na ito ng buong puso ninyo. Sabihin nyo, Lord Jesus, Lord Jesus, salamat po salamat sa pagmamahal nyo sa pagmamahal sa aking buhay. sa aking buhay. Tinatanggap ko po Tinatanggap yung ko ginawa nyo yung ginawa para sa akin para sa krus ng Kalbaryo. sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita Tinatanggap bilang kita Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Baguhin mo po ako, Baguhin mo po hulmahin mo po ako hulmahin mo po ayon sa iyong kalooban ayon sa iyong mula sa araw na to. mula sa araw Sa na pangalan ng Panginoong ito, sa Jesus. pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. And amen. Sino